close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So, siyempre, nagkukwentuhan kami. Noong panahon na yun, Gabriela siya eh. Senator Robin Padilla, pinatula na ang laos na Darna. Yay! Anak ng kagwang, miyembro pala talaga sa Gabriela itong si Angel Laos na Loksing. Siksi noon, ngayon siksik na. Mariel Rodriguez hindi nakatiis. Nakisali na rin. In-unfollow si Angel Locsin sa kanyang social media. Patay ka diha. At medyo nabatikos din si Mariel Rodriguez dahil maraming mga post ang mga DDS na nag-like siya at saka nag-react siya na natawa. Sa pag-akala natin ay hindi na po ito magkokomento si Senator Idol Robin Padilla, pero ito ho, sa interview po sa SMNI ay napakomento si Senator Robin Padilla sa mga paratang ni Angel Locsin, mga puna. Magandang tanghali po. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. O ito, baka sasabihin na naman ni Angel Locsin na red tagging. Kasi kung sasabihin niya red tagging, so mukhang inamin na rin po nila na talagang ang Gabriela ay front talaga ng CPP-NPA. Eh, yun naman talaga kaso nga lang, dinideny nila ho. Paano nga ba ito nag-umpisa itong kaguluhang ito? Alam niyo po, isa impeachment lang naman yan eh. Alam naman natin itong mga kaliwang grupo ay anti-Duterte. Kaya kung meron pong mga senador na kumakampi sa Vice President Inday Sara, binabatikos at tinitira nila. Ang malungkot lang dito kay itong laos na artista na si Angel Locsin, siya po yung nangunguna na punain itong salitang komunista ni Senator Robin Padilla. Ang resulta, backlash, durog sa mga DDS. Sa mga DDS pa lang, iyak na. O ito, pakinggan po muna natin paano ba nag-umpisa itong kaguluhang ito. Narito, panoorin natin muna. Okay. Viral ang open letter ng Queen of Telefantasia na si Angel Locsin para sa dating katrabahong si Senator Robin Padilla. Sa kanya nga pong Facebook post, kahit papano ay natuwa raw ang aktres sa pag-amin ng senador na isa itong komunista. Inalala pa ni Angel ang mga kwento sa kanya ni Robin tungkol sa buhay nito sa bundok. Pero kwestiyon ni Angel kung bakit nanahimik umano ang senador noong ma-red tag siya. Tinapos ng aktres ang kanyang mensahe sa panawagang, quote-unquote, "Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat." Paliwanag naman ng senador, hindi ang komunismo ni Karl Marx ang kanyang tinutukoy, kundi ang nauna pang uri nito na anya'y unang isinagawa ng mga Kristiyano at Muslim. Ayan po, dyan po nag-umpisa eh. Kaya yung laos, lalong na laos. Alam mo ako, wala talaga akong interest dyan sa mga communism na yan, anak ng kagwa. Ang alam ko kasi, pag sinasabi mong communism, ay masama na. Pero dahil kay Senator Idol Robin Padilla, marami palang ibig sabihin ng komunista. Pero itong si Angel Locsin, minasama, yung pagsabi ni Senator Robin Padilla na komunista ako. Kaya nakatanggap ng kaliwat kanang batiko si Angel Locsin hanggat sa naungkat na siya po ay miyembro ng Gabriela. Yan, natuho tayo. Yan ang masaklap. Pero ito, pakinggan natin itong siyempre maraming kumakampi kayo. Kay Senator Robin Padilla, mga DDS, talagang kukuyogin ka talaga. No? Sabi ni Ka Eric, pakinggan natin si Ka Eric, kung tama ba si Senator Robin. Tama si Robin Padilla, ang unang panahon po ng mundo, bago po dumating ang iba't ibang lipunan, primitive communal po tinatukoy ni Robin Padilla. Yung sinasabi yung early communism. Before the world became what we have right now in the modern society, nagsimula po ang sanlibutan, ang mga tao sa primitibo komunal. Nabubuhay ang mga tao bilang isang community. Yun po binabanggit niya. Pero ang Marxist communism, ang Maoist-Leninist communism, narahas po yun. Kasi nabubuhay yun sa pag-iisip na dapat mawala ang mga naghaharing uri at ang mga inaaliking uri ay magrevolusyon, mag-alsa. And I don't believe na yun ang ibig sabihin ni Robin Padilla. Ang binanggit niya, early Christian communism and early Muslim life na sama-sama, nag-hunting, nagtatanim, hinahati-hati at pinagpaparte-parte ang mga naputos ng isang lipunan. Yun po yata sinasabi niyang communism concept. So yung communism na sinasabi ni Senator Robin Padilla ay para sa ekonomiya. Yun ba yung pinupunto ni Senator Robin Padilla? Parang yung communism ng China, di ba? Ekonomiya, nagpapalago sila sa ekonomiya. Hindi yung communism ni Marxism na gumagamit ng dahas karasan. Yung communism ni Juma Sison, nung una, marami kasing klase ng communism ni Juma eh. May communism si Juma sa lupa, sa patag. Sa patag. Meron din communism si Juma sa bundok. So yung communism ni Juma sa bundok, yun yung nakikipagdigmaan, nag-armas, mga armado. Pero yung communism ni Juma dito sa patag, ito na siguro yung mga kaliwang grupo. Ito na mga front. No? Kagaya ni Angel Locsin. Ito na naman, sasabihin na naman na nire-red tag. Kasi si Angel Locsin, kumakalat sa mga social media na siya ay miyembro ng Gabriela. So ngayon medyo
lawakan natin yung issue patungkol kay Angel Locsin na miyembro ng Gabriela. Dahil sinabi po ni Idol Robin Padilla, mamaya i-play natin yung sagot niya. So, maraming kumakalat sa social media ng mga picture ni Angel Locsin, nakasama siya sa Gabriela. No, ito, yung mga lumang picture niya, kita mo. Ayan. Si Angel Locsin talaga ho, yan. Sila Os na Darna. Ayan. Kasama yung mga kababaihan yan. Yun yung kumakalat, no? So, yung damit niya, Gabriela, at siyempre yan yung kulay ng Gabriela, purple, no? Nagre-representa sa mga kababaihan. Na maya-maya, ipi-play rin natin ang video. Yung sinasabi niya, no, Robin Padilla, miyembro siya ng Gabriela. So ito pa, so, binati pa ni... Ito po muna, yan, ang dami niyang ano, no? Yan, naka-close up talaga yan. Saan kaya yan? May mga monoblocks. Malamang hindi ito sa kabundukan. No? Pero itong isa, ito yan. Talagang nasa kabundukan yan. Ano sa tingin ninyo? Pero ito. Ayan, sa kapatagan yan. Okay, dalawang picture po, makikita po ninyo. Isag natin sa kaliwa ng konti. Ayan, dalawang picture yan, left and right. Sa left phone ninyo, ng inyong mga monitor cellphone, may mga monoblocks eh. So, hindi ito sa kabundukan, sa kapatagan yan. Pero sa kanan ninyo, anak ng kamote, puta, sa kabundukan talaga yan. Umakyat ka sa bundok, Angel. Siguro ito yung sinasabi ni Angel na nagkikwento siya na Idol Robin Padilla, paano sa kabundukan. Baka nakita nga sila ni Idol Robin Padilla sa kabundukan eh. Di ba? Kasi si Idol Robin, hindi naman niya itinanggi. Liftist ako. Sinasabi niya, liftist ako. Dito si Angel Locsin, hindi man yan itinanggi man yan. Red tagging daw eh. Ito. Merong post anong pangalan nito? Mukhang Russian post eh. Pero Pilipinas siya. Ito, basahin natin to. Yan, sa kabundukan talaga yan. Sabi ni dyan, hirap basahin eh. Sabi na, you first visited Sitio Han Lianga, Surigao del Sur in 2009. Unang visit daw ni Angel sa Surigao del Sur 2009. An NPA-infested area where insurgency was rampant. As part of your immersion to understand the lives of the Lumad, as you claim, in 2015, two of your friends in this photo were killed. It was only on June 15, 2026. So bago lang. So, dalawa daw dyan sa kasama sa larawan ay namatay noong June 15, 2026. The Lianga was finally declared insurgency free. So what exactly are you crying about when you say you're being red tag? If you've been associated with and repeatedly visited as an area known for insurgency activity. Di naman daw si Angel nag-armas, ma'am. Kapag sinasabi mong NPA si Angel Locsin, red tag ka talaga. Ito yung mga kumakalat na mga post sa social media sa pagka-involved ni Angel Locsin, Os na Darna sa Gabriela. Alam naman natin yung mga Gabriela talagang front lang yan. Sa akin. Front lang yan. May kapatagan kasi, meron din kabundukan. At meron ding post yung itong FB page na to. Anong FB page na to? Teka lang. Ang FB page na ito ay nag-post din po ng about kay Angel Locsin. 5th Infantry Star Division, Philippine Army. Medyo matagal-tagal na post. Ito yung kasagsagan ng paglaban ni Pangulong Duterte sa mga NPA. October 25, 2020. Yun yung post na to. Ito. Plus natin, baka sabihin gawa-gawa tayo. Ayan. Basahin natin. Same din sa Surigao rin po yung pinupunta riyan ng 5th Infantry Star Division, Philippine Army. Sabi sa post, basahin natin. Ano nga ba ang kaugnayan ni Angel Locsin sa grupong Gabriela? Ito ang isa lamang sa mga patunay. Sa panahon na to, nang bumisita siya sa eskwelahan namin sa Lugpungan Alcalde dito sa Surigao, ang layo ng kotis namin sa kanya. Nakakwento ito ng mga NPA. Pinost lang ng Infantry Battalion. Ang puti niya at artista pala siya. So hindi nila alam na artista si Angel. Di namin alam kasi wala naman kaming TV. Di namin alam kung sino siya. Isa siyang Gabriela, kita naman sa suot. Ang eskwelahan namin, binansagang eskwelahan ng mga NPA, kung saan hindi gobyerno ang nagtayo, kundi mga NPA. Doon kami tinuturuan paano mag-asimbol ng baril, magpaputok, at paano magalit sa gobyerno. Okay yung mga teacher namin galing iba't ibang lugar. Graduate ng UP, PUP. Maraming mga estudyante ang pinadala sa Manila, mag-aral ko, no? Yung sa PUP, no? UP. Dito namin alam
dinala pala sa ibang lugar upang mag-NPA. Di namin alam, dinala pala sa ibang lugar upang mag-NPA. Ang iba, dinala sa syudad upang mag-rally. Yun na yung mga kaliwa sa Kapatagan, Yaward. Ang gusto lang naman namin, paano bumasa at sumulat. So ito yung mga katutubong na biktima ng kalukuhan. Nag-graduate ako ng high school sa Al-Kadib. Akala ko okay na, makapag-college na po ako. Puta kawawa, kulurong pala no. Pero noong nag-enroll ako, hindi pala credited yung paaralan namin sa DepEd. O di ba? Panluloko ng NPA. Umiyak ako at sobrang galit ang naramdaman ko. Sa ilang taon kong nag-aral ko sa eskwelahan na yun, puta maraming na biktima ito. Sana college na ako. Pero sa isang iglap lang, babalik ako sa baba at bumagsak ako. Sobrang sayang lang ang lahat ng sakripisyo ko. Lumapit ako sa Armed Forces of the Philippines. Nag-report tungkol sa nangyayari kahit takot ako dahil ang mga sundalo daw ay mamamatay tao at berdugo. So yun yung ini-inject ng eskwelahan na yun. Tinulungan ako ng AFP. Nabigyan ako ng scholarship at sa wakas, natapos ko ng aking pangarap na maging guro. Uy, nagiging teacher yung nag-post. At ang lugar namin ngayon ay pinatayuan na din ng DepEd. O, diba? Panahon ni Tatay Digong. Sa awa ng Diyos, nakapag-aral na din sa wakas ang mga kabataan sa accredited na eskwelahan. O. Hindi pa man malinis ang lugar namin sa mga NPA, at least unti-unti na nang nananaig ang katotohanan. Maraming salamat sa gobyerno. Sana po lahat tayo ay mamulat sa tama. Ito ay post ng Kabos Pinos sa ng Infantry Battalion, 5th Infantry Battalion. So yung nagkwento nito ay nakasama ni Angel. Angel. Daan sa Surigao del Sur, yung mga kasama ni Angel. Na nagsuot ng Gabrielang damit si Angel. Oh, ito, sa Surigao del Sur. Ayan, sa Surigao del Sur yan. Kabundukan talaga yan. Ang kawawa niyan yung ibang mga yung ibang mga bata ba na biktima ng mga NPA. Yung isa, okay yun kasi nakapagtapos naging guro. Paano na yung iba na natakot sa mga NPA dahil in-inject nila na masama ang mga militar, masama ang gobyerno. Kaya nga, malaki talaga ang papel na ginawa ni Inday Sara, naging DepEd secretary siya. Ito, lahat ng mga eskwelahan na hindi accredited, pinunta ni Inday Sara. Kasi ginawa pong kampo, hinuhubog po ang mga kabataan yan para mag-akla sa gobyerno. Yun ang maliwanag dyan. O ito pa, kumakalat din yung mga picture kay Angel Locsin. Ito, binati talaga ni Angel. Happy 5th anniversary, Gabriela. Bakit ang Gabriela naiugnay sa bandidong grupo? Kasi marami pong mga insidente na enkwentro sa pagitan ng CPP-NPA at mga militar na maraming miyembro ng Gabriela ang namatay. Kagaya po nito, di ba Laos na Darna? Itong babaeng ito, ganda sana ho ito. Ayan ganyan. Miyembro ng Gabriela yan. Kilala niyo po ba yan? Naalala niyo po ba? Yung nangyayari sa batang iyan, naku, kabata-bata, kaganda-ganda. Sinayang lang ang kanyang Siya po miyembro siya ng Gabriela. Okay. Siya po si Josephine Ann Lapira. Tama, Lapira? 22 years old. Fourth year BS Biochemistry student sa UP Manila. Putsang. Mag-doktor pala yata to. Chemist pala. Siya rin ay Deputy Secretary ng Secretary General ng Gabriela. Ng naturang paaralan. UP Manila. Noong Nobyembre 28. Anong taon ito? So, baka 2020. Isa sa mga NPA na napaslang sa Nasugbo, Batangas. Ayan. Si Josephine Ann Lapira. Graduating na sana. Ganun ba talaga dyan? Mga miyembro ng CPP-NPA? Gabriela? Kapag graduating ka, napakyating ka sa bundok, makipagdigmaan ka, anak ng kagwang. Naalala ko rin yung sa University ng Maynila. Last year lang yata yun. Na magpasko, dalawa, nawala yung anak nila, yung pala, nakipagdigmaan. Ano na, Angel Locsin? Baka magalit ka na naman ni Rintag. Hindi, may hugot kasi tayo. Sinabi ni Robin Padilla, na miyembro ng Gabriela, itong si Angel Locsin. Pero bago po natin i-play ang video iyan, pakinggan muna natin si Bugris, talagang nilamutak si dito. Si Angel Locsin, tinawag talagang Laos Angel. Ito.
Locsin, napaka-ipokrita mo. Laos ka na, ipokrita ka pa. Maybe you do not understand the difference between communists and terrorists. Hindi mo naintindihan ang communism kagang terrorism. Dahil na mahina ang utak mo, hindi ka nagbabasa ng mga libro, hindi ka nga bilat singiloy maka-isrot magsalita English. Ang speech impediment mo bilat singiloy would really manifest every time you read a dialogue or when you're acting. Gusto kita noon kahit dububo ang paningin ko sa'yo. Pero ngayon, ang diputak ang kabubuan mo, higher level. Kinukall out ni Robin Padilla because he is calling himself a communist. Na hindi mo alam ang ibig sabihin na yan, na that kind of political system, pantay-pantay ang lahat, wala mahirap, wala mayaman, kaso nga lang, gaga ka. I-call out mo si BBM ang flood control, hindi si Ruben! Mango! Alam mo ako, humanga rin ako kay Angel Locsin noon. No? Talagang sa pagiging artista niya. Humanga tayo dyan, bukod sa maganda, magaling na artista. Kasi yun yung talent nila. Pero nung sumasaw-saw sa politika, nakakadismaya eh. Hindi na dapat sumali pa. Eh baka naman kasi gustong mag-congressman, congresswoman, dyan sa Gabriela party list. Pagka dyan sa party list na yan, mas maganda sa panty list. Siksing si Angel noon, pero ngayon siksik. O ito, pakinggan po natin yung sagot ni Senator Robin Padilla dito kay Angel Locsin dahil nasabi rin po ni Idol Robin na si Angel ay Gabriela miyembro. O ito, pakinggan natin si Idol Robin Padilla. Kaibigan ko yan. Ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa, noong, hindi si Angel, yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Mabigat yan. Bukas naman ang linya. Ayan. Angel Locsin. Call out mo na lang si Senator Robin Padilla daw kasi ang linya bukas. So ito, yung patungkol sa communism naman na pinalaga ni Angel Locsin. Ito, pakinggan natin yung paliwanag ni Idol Robin Padilla. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo, biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito, naikulong ako. Wala akong choice. Umakit ako sa bundok. Nung umakit ako sa bundok, siyempre, ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, na inasikaso naman ako. Pati yung masa, kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. Di doktrinahan naman nila ako, isang buwan. Pero nung nakita ko, na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga napansin ko doon sa mga ba? May hinihiwalay yung para doon sa Revolutionary tax, NBA. Sasabi ko parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako eh. Pagka ganun, teka muna, yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako. Pero dala ko yung Yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader eh. Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami. Bilang sosyalista, sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po, sa Cuba pa ako nag-aral. Napunta pa ako doon. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht ng mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio eh. Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibaka natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makidigma sa kahirapan, hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo-tayo lang panibagong gobyerno. Kung nasa third floor na tayo, gusto nyo bumaba pa tayo uli ng first floor, kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts. Andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Ano masama doon? Ayan, Angel, narinig mo? Si Idol Robin Padilla, inamin niya na talagang may doktrina siya. Oh. After 1 month, isang buwan, dinoktrina siya, nakasama niya si Juma. Oh, naging leftist siya. Pero yung communism na sinasabi niya, hindi yung communism na mag-armas. Antakin mo, talagang, ano talaga itong NP, mga salot. Sipin mo yung mga magsasaka. Yung mga ani, sinabi ni Idol Robin Padilla, yung mga ani, naghihiwalay na para sa mga inihiwalay na ng mga magsasaka, para sa mga NPA, anak ng kagwang mga rebelde. Kaya hindi nagugutom yung mga NPA, yung revolutionary tax yan. Sipin mo, walang lupa, mayroong sakahan. May hati ka sa inaani ng mga magsasaka.
So, ayan si Robin, nagpatunay na tama yung sinabi niya. Lip test ako Pero sabi pa naman ni Gibo, iimbestigahan daw nila si Senator Robin Padilla sa sinasabi niyang lip test. Putang ina, bakit yung mga kaliwang grupo diyan sila ni Saturo Campo, pati si Franz Castro, ano na dyan, mga kabataan Pantilis, Gabriela Pantilis. Yung mga yan, mga kaliwa naman yan ang imbestigahan nila. Bakit pa si Idol Robin Padilla? At least ito si Robin, nagpakatotoo na siya ay naging lip test, may doktrina, nakasama si Juma. Paano si Angel? Jel? Aminin nyo na rin na miyembro ka ng Gabriela, anak ng Gagyo. Proud na proud ka sa suot mo. Binati mo pa, happy 15th anniversary. Tuloy natin si Idol Robin Padilla. Kaya ako po nasabi din yon nung minsan ay sa pagdinig, huwag na natin pag-usapan po yung kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi meron Marxist, meron din po kasi armado, yung mga Marxist kasi yan, yung mga armado yan. Marxist Na, kaya si Lenin kasi ginawa niya si Marxist ba? Si Marxist kasi ang sumulat niya na, kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So, ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Romanov. So, paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita. Kasi, palagay ko, naliligaw Ayoko naman maligaw. Very close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So, siyempre, nagkukwentuhan kami. Nung panahon na yun, Gabriela siya Nung Gabriela siya. So, sinasabi ko sa kanya na leftist ako. Kasi wala namang masama kung leftist ka. Anong ikatatakot mo kung leftist ka? Ang masama kung ikaw ay may dalang baril. Yun ang problema. Actually, wala na tayo. Okay, maliwanag Anong sinasabi ni Senator Robin Padilla, Gabriela siya that time. Patay ka, Angel. O, sige, tatanggin nyo na. Sabihin nyo naman, rigtaging. Senator Robin Padilla na yung nagsabi na Gabriela siya that time. Si Idol Robin Padilla umakyat sa kabundukan. O, paano na yarn? Huli pero hindi kulong. So tumatama yung mga Duterte diehard supporters patungkol po dito. Nagsabi na si Angel Locsin ay miyembro ng Gabriela. Alam naman natin yung mga Gabriela, maraming nagugurgor, nakipagdigmaan sa mga sa datang las ng Pilipinas. Puta, graduating na nga, digmaan pa. Sabi ni Idol Robin, walang masama dyan, huwag ka lang mag-armas. Sila ni Franz Castro. Si Gabriela yung Saray Lago. Representative ng Gabriela. Bakit hindi hinuli yung mga animal? Diyos ko. Tuloy lang natin. Yung anti-subversion law. Na-repeal na yun So, miski komunista ka, sosyalista or anything, walang illegal doon. Huwag ka lang maglalaban sa gobyerno, magdadala ng armas. Yung tatay ni Senator Robin, natatandaan ko, isa sa mga membro ng Batasang Pambansa noong araw, na kami ni Doy Laurel lang siyang kumuha sa tatay niyang maging kandidato laban kay Marcos, laban sa diktadurya. And napakatapang yung tatay niya, tatandaan ko. Yung Marxist kasi, yung mga Leninist, meron silang armadong may aspect ng armadong pakikibaka. Ang pakiusap lang natin doon sa mga leftist ngayon, ako bilang mambabatas na pareho nila, iwasan natin na yung ganong armadong kasi kung huwag kayong magtago. Kasi kung kayo ay totoong leftist na katulad ko, sabi nga ng ating patron, hindi na bawal yan. Bakit kailangan ko magtago? Ang bawal yung sumusuporta kayo diyan sa armado. Kasi nga maawa na kayo, 50 years na yan. Wala naman nangyayari. Saka alam nyo, dito po sa Southeast Asia, tayo na lang po ang may rebellion. Para naman yan, masyado na tayong paatras. Correct. Kaya bumabagsak ang ekonomiya dahil sa mga NPA. Narinig mo, Angel? Huwag ka lang mag-armas. Si Idol Robin Padilla, sinasabi niya, leftist ako, pero si Angel, tinatanggi niya. Aminin mo na rin, Gabriela ka, leftist ka, pero hindi ka nag-armas. Kaso nga lang problema, marami kang mga picture, pumunta ka sa kabundukan. Pero okay naman siguro, sabi naman ni Idol, okay naman, basta huwag ka lang mag-armas, lumaban sa gobyerno. Mga kaliwang grupo, aminin nyo na. Kasama si Angel Locsin sa inyo. Tangina, baka tatanggi na naman kayo. Ayan po ang maliwanag. Sinabi ni Idol Robin Padilla na si Angel Locsin ay miyembro ng Gabriela. Ayan na po. At hindi po nakatiis, siyempre may bahay ni Senator Robin Padilla. Magandang si Mariel Rodriguez. Naku, sumali rin po sa isyong ito. Pakinggan natin po ang balitang iyan. Matapos mag-viral ang sulat ng aktres na si Angel Locsin tungkol sa politikal na paninindigan ni Senator Robin Padilla, ang mga mapanuring netizens sinabing tila may nag-unfollow kay Angel. Ang tinutukoy po nila ang asawa mismo ni Senator Robin Padilla na si Mariel Rodriguez Padilla. Umani rin ng atensyon ang post ng kapatid ng senador na si Romel Padilla tungkol sa tila pananahimik ni Angel sa usaping korupsyon at flood control. Bumwelta naman si Angel sa post niyang may caption na quote-unquote, tahimik sa flood control, certainly not Angel Locsin. Kalakip ng post ang anyay mga resibo o mga dati ng pahayag ni Angel tungkol sa issue. Anong resibo?
Ayan, nag-unfollow na po si Mariel Rodriguez dyan. Huwag mo nang i-follow yan, Madam Mariel. Ako na lang yung i-follow mo. Resibo nga, nilatag ka yung sa Red Cross. Pero yung resibo na umakyat ka sa bundok, nilabas mo ba? Pero hindi mo naman binatikos ang gobyernong Marcos. Pati nga si, sino ba yun? Tambaloslos, Martin Romualdez, hindi mo nga sinabi, managot ka, makulong ka. Pero kay Idol Robin Padilla, talagang sinungag mo. May bayad ba? At lalong umani po ng samot-saring reaksyon, ang ginawa ni may bahay ni Senator Robin Padilla na si Mariel Rodriguez nung nag-react siya, nag-like siya sa post ng isang DDS. Ayan. Angel Locsin threat to Tio Moreno. Meron kasing post, may laos na gustong sumikat ulit. Aray ko. Nag-react si Mariel Rodriguez, nag-like lang naman. Pinagpiyastahan siya sa sa showbiz, kasi showbiz Mariel, no. Mariel Padilla nilike ang post na batikos labang kay Angel Locsin. Bakit nung masama? Alangan naman mag-like si Angel doon kay si Angel, mag-like si Mariel kay Angel buang. Spotted ang pag-like ni Mariel Padilla sa isang batikos na post labang kay Angel Locsin. Sa caption na naturang post may banat ang netizen para kay Angel. At aniya, may laos na gustong sumikat ulit. Laos naman talaga. Ano naman, siyempre, asawa ni Mariel si Senator Robin Padilla, binanatan yung mag-like lang, mangyak kayo buang. Ito pa. Ayan, lalo silang sunaktan dyan. Siyempre, asawa ni Mariel Rodriguez yan. Tayo nga supporter lang tayo. Galaitin na tayo. Diba? Paano pa kaya pag si Mariel na talaga asawa na? Ang sabi kasi dyan sa post ng Tong Guide, may laos na gustong sumikat. Ay, isa lang pala. Ayan na. Ito kakaiba kasi napatawa si Angel Locsin. Si Angel Locsin Angel ako kasi ganda ng mukha talaga niya. Siksisan dyan Pero ngayon wala na. Siksik na. Ito naman reaction, iba to kasi napatawa dito si Mariel Rodriguez. Masakit ba? Kayo naman, yung reaction na lang yan. Putang na, para masisira na buhay ninyo. Ito yung post ni Teo Moreno din. Ayan. Hindi pala Teo Moreno. Kay Paulo. Presidente nga ng Pilipinas, nilalabanan namin. Ikaw pa, nalumunok ng bato. Kakalunok mo ng bato. Lumubo ka na. Nag-like din yan si Mariel Rodriguez. Kasi nga, ding, ang bato. Bato, pick. Mga hindi galit sa adik. Alam mo yung mga pinklawan, dilawan, no? Mga iyakin kayo. Alam naman natin, mga pinklawan, yung mga nasa showbiz, gumanti lang, nag-react lang, natawa lang, binigyan nyo ng issue. Natural. Ilalike ni Mariel Rodriguez ang mga post na kinampihan si Idol Robin Padilla. Ang masama niyan, kung ang ilike ni Mariel Rodriguez, yung post ni Angel Locsin, nagago na. Di pag uwi ni Mariel Rodriguez sa bahay, magpangabot sila ni Robin, di gira. Hindi magkasundo. Nasabihin ni Idol Robin Padilla, ay bakit mo nilike man yan yung post ni Angel? Angel Laos. Okay, Angel Locsin, at least sana maliwanagan ka sa mga paliwanag ni Senator Idol Robin Padilla. Inamin niyang lip test niya. Tungkol naman sa communism, pinaliwanag niya. At ang mahalagang salita doon, sinabi ni Robin Padilla, Gabriela ka. So ngayon, masasabi naman na, red tagging, anak ng kagang. Walang masama yan, hindi red tagging yan, kasi hindi naman sinabi ni Idol Robin Padilla na NPA ka. Basta sinabi lang ni Idol na Gabriela ka. So ang masama yan, kung talagang namundo ka, tapos nag-armas ka, pinalaban mong gobyerno, malaking problema yan. Ayan po ang sagot ni Senator Robin Padilla sa Darnang Nalaos na.